Attorney Ricky Tumutorgo, nagtataguyod ng katotohanan, nakikipaglaban para sa bayan. Mga kabunyog, mga kabayan, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa isa na namang episode ng ating pong talakayan dito po sa ating bagong segment, ang take ko ni Attorney Ricky Tumutorgo. Ito pong segment na ito, naisipan ko pong gawing regular na ito. Kaya lagi niyo po itong aabangan araw-araw. Kasi maraming nagme-message sa akin, Attorney, anong take mo? Attorney, anong masasabi mo dito sa isyung ito, dito sa pangyayaring ito? Kaya ito na po yon. Ang regular ng segment, ang take ko, attack, ni Attorney Ricky Tumutorgo. Papanood po ninyo ito sa aking YouTube channel, Attorney Ricky Tumutorgo. Kung hindi pa po kayo nakasubscribe, subscribe na po kayo. Papanood rin po tayo sa Attorney Ricky Tumutorgo Meta or Facebook page. Kung hindi pa po kayo nakafollow, follow na po kayo. O ito na, mag-usapan na natin ang mga issues kung anong take ko, attack ni Attorney Ricky Tumutorgo. Mga kabunyog, hindi pinagbigyan ng Sandigan Bayan ang hiling ng abogado o ng kampo ni Bong Revilla, ng dating senador na si Bong Revilla. Hindi rin pinagbigyan ng PNP Ano yan Ang PNP, alam naman natin, under sa DILG ay ang secretary ng DILG, kaprobinsya niya, kababayan niya. Province mate niya, kabitin niyo, si SILG Junvic Rimulya. Ang hinihiling sana ng kampo ni Bong Revilla, dati naman siyang senador, siyempre VIP siya. Kung pwede, doon naman siya sa PNP Custodial Center. Kasi nung 2014, nang nauna siyang nakulong, doon siya kinulong Kasama nila Jingo Estrada, may kanya-kanya silang bungalow, sa'yo yung sarili mo yon, para kang may sariling kwarto, may sarili kang CR. Wala ka nga, hindi nga lang walang computer, pero at least may TV doon. May nakita na akong ganyan nung binisita ko si dating senadora, ngayon Congresswoman Laila de Lima, sa PNP Custodial Center din yun. Yun ang gusto uli ni Bong Revilla. Kaya lang, sa press con pa lang ni Junvic Rimulya, sabi ni Junvic Rimulya, wala na yun, hindi na pwede dito yan. Kasi gigibain na itong mga building dito sa PNP Custodial Center, meron na kaming budget Hinihintay na lang namin ang permit ng DPWH, so wala. So ibig sabihin, ni-register, pinaalam na kaagad ng PNP sa Sandigan Bayan na hindi na pwede ang PNP Custodial Center. So wala na. Wala na. So anong nangyari kay Bong Revilla? Dinala dun sa Payatas. Nandun yung BJMP jail facility para sa Quezon City. Yan na rin yung unang binisita noon nila Junvic Rimulya. Yan na rin yung unang binisita nila noon na kapag may mga naaresto na mga akusado sa mga anomalya sa flood control, doon talaga dadalhin. Yung mga nahuli na, tulad ng mga officials ng DPWH ng Mimaropa, dinala na doon. Pati yung mga yung kasing mga officials saka yung mga officials ng Bulacan, doon din dinala. Sila Diskaya, dinala doon sa Lapu-Lapu City, kasi ang kaso naman kasi noon sa Mindanao, yung sa Davao Occidental na ghost project yun mayroong desisyon ang Korte Suprema na wag na doon sa Mindanao, wag na sa Davao, doon na lang sa Lapu-Lapu City. Kaya doon dinala si Diskaya. Pati yung mga officials ng DPWH ng Davao Occidental, doon dinala. Pero itong si Bong Revilla, dahil Bulacan yan yung sa Pandian, dito talaga yan sa Sandigan Bayan. At ang Sandigan Bayan, malapit yan doon sa Payatas. Kaya para sa BJMP, mas gusto nila lahat ng mga naaresto, lahat ng mga akusado doon sa mga kaso sa Sandigan Bayan, doon na lang sa Payatas. Kaya lang siyempre, gusto ni Bong Revilla, may sarili rin sana siyang kulungan na siya lang. Kaya lang, una, hindi naman siya senador na. Pangalawa,
Sinabi na nga kaagad ng ng BJMP at saka sinabi na rin ni Secretary of Interior and Local Government Jun Vic Rimulya, wala na yung PNP custodial facility, hindi na pwede. Anyway, may motion na final yung abogado ni Bong Revilla, didinigin pa sa January 23. Titingnan niya ng Sandigan Bayan kung anong gagawin kay Bong Revilla. Doon na ba talaga siya sa payatas? O hanapan siya kung saan pwede? Hmm? Medyo may hinanakit din siguro si Bong Revilla sa kanyang kababayang Kabitenyo na si Junvic. Hindi man lang hindi man lang sinuportahan na doon man lang sa loob ng compound ng PNP. Talagang talagang kaya nga siguro yan sumurinder si Bong Revilla sa PNP para sana doon na lang siya ikulong sa compound ng PNP at matulungan din siya ng kababayan niya, si Junvic Rimulya. Hawak naman ni Junvic Rimulya ang BJMP eh. Kasi ang BJMP nasa ilalim yan ng DILG. Kaya lang, sabi ni Junvic Rimulya, walang VIP treatment. Medyo, siguro masama ang loob ni Bong Revilla dyan. Hindi man lang siya parang pinagbigyan. Parang yung pinagsamaan man lang. Kaya lang, wala siyang magagawa eh. Wala siyang magagawa. Ang pag-asa niya na lang yung Sandigan Bayan. Oh, kung pagbibigyanan siya ng Sandigan Bayan. Ang problema sa Sandigan Bayan, hindi naman maiko-consider na ang Sandigan Bayan ang PNP custodial facility kasi sinabi na ng PNP hindi na nga pwede yun, di wala. Gahanap yan kung pagbibigyan si Bong Revilla. Pero pwede rin na ang maging desisyon na ng Sandigan Bayan, diyan ka na lang. Diyan ka na talaga lahat ng mga akusado, lahat ng mga akusado sa flood control na dinidinig ng Sandigan Bayan, diyan na. Para kapag may hearing, hindi naman mahirapan ng BJMP. Kasi malapit lang yung payatas doon sa Sandigan Bayan. Anyway, nag-iisip na rin siguro nito sila Jingo Estrada sa si Joel Villanueva. Iniisip din siguro nila. So pag kami rin pala na aresto, kung makasuhan kami at makulong, diyan din pala kami. Kasi wala na pala yung PNP custodial facility. Siguro naiisip din nila yun. Tingnan nyo yung compound ay yung kulungan ni Bong Revilla. Mayroon silang mayroong sa isang kwarto, mga ilang kama ang nandun, may double deck. Ibig sabihin, makakasama ni Bong Revilla yung mga akusadong mga DPWH din ng mga officials. Si Bryce Hernandez, si Mendoza, Dumasig, kasama niya yan doon. Tapos magsishare sila sa isang CR. Isang CR. Ewan ko, dalawa yung nakita nating parang cubicles doon. Baka yung isa paliguan, yung isa sa CR. Hindi natin, pero dalawa lang ang Kaya gusto sana ni Bong Revilla, yung sarili niya rin yung kwarto. Kasi siguro doon, nakakaano siya ng mga special na gamit, pagkain, dalaw. Ngayon, hindi eh. Nandun siya sa loob ng kasama yung iba pang mga akusado eh. Yan yung Kaya naiisip siguro ni Bong Revilla, hindi man lang pinagbigyan ang mga simple kong kahilingan, nakakulong na nga ako. Anyway, ganyan talaga. Ito mga kabunyog, mga kababayan, may panibago na namang mga kaso si Kiko Barsaga. May panibago na namang mga kaso. Di ba kinasuhan na siya ng cyber libel? Kinasuhan siya ng cyber libel ng negosyante, bilyonaryong negosyanteng si Enrique Razon. Doon, nag-sorry na sana siya. Sabi niya, nag-apologize siya. Sorry daw. Kakausapin niya personal. Pero hindi pa nga tinatanggap ni Razon, wala pang reaksyon si Razon sa pag-sorry niya, pag-apologize niya. Sinampahan na naman ng pangalawang kasong cyber libel. Si Ronaldo Puno naman ang nagkaso sa kanya, yung sa NUP yan, yung National Unity Party. At kasasampa lang ng kaso ni Ronaldo Puno, nagsampa pa ng pangatlong cyber libel case. Si anong pangalan ba ni Valeriano ba yan? Yung congressman ng Manila.
Nagsampa si Valeriano, pangatlo na. Oh, Congressman Valeriano, nagsampa ng pangatlong kaso ng cyber libel. Sabi ni Congressman Valeriano, sana magpakabuti na, bumait na itong si Miao. Ah, ewan natin kung ano nang gagawin diyan ni Barsaga. Tinadtad na ng mga cyber libel cases, tatlo na. Una kay Rason. Nagsuri na siya kay Rason, nag-apologize na sana siya, pero hindi pa naman alam kung tinanggap ni Rason o hindi. Kakausapin niya daw personally. Bigla, kahapon lang nag-file ng kaso si ano, Antipolo Representative Puno. Ha? Ngayon na namang araw, mayroon na namang pangatlo, si Manila Representative Valeriano. Oh, kaya tatlo na. Paano niya na ngayon lulusutan 'yan? ha? Yan yung problema dito kay Kiko Barsaga, eh. Nipo baby kasi masyadong feeling entitled, mayabang. Oh, yan yung problema diyan, eh. Ha? Hindi niya naiisip na ano yan, yung kanyang ama na si Pidi Barsaga, tumagal sa politika yon, nakikisama yon sa mga kapwa niya politiko. ha? Nakikisama yon. Hindi kinakalaban ng mga kapwa niya politiko nun. Tumanda na yon sa politiko, sa politika, ganun yon. Tsaka, ano yon? Nung nakalaban daw noon si Gilbert Rimulya, kapatid nila Junvic at Crispin, nakalaban ni Congressman Pidi Barsaga sa pagkakongresista, ng Dasmariñas, ha. Mahigpit yung laban. Ano talaga, talagang pahirapan yung laban kasi Rimulya versus Barsaga, eh. Pero tinulungan daw ng sabi ni Ibardoni, tinulungan daw si Pidi Barsaga ni Rason. O kaya mayroon palang tatanawin na utang na loob itong mga Barsaga sa Rason, eh. Siguro napaliwanagan itong si Barsaga, si Kiko, na-realize niya, hmm, mayroon pala kaming utang na loob diyan kay Rason. Ha? Kaya nag-sorry, nag-apologize. Oh. Kaya lang huli na 'yan. Yung kanyang mga yabang, 'yan yung problema, eh. Akala niya napakagaling niya na, akala niya kaya niya na ang mundo, ay ngayon pinagkakaisahan siya ng mga kongresista. Lalo na yung partido ng kanyang ama. Yung ama niya founder ng NUP, dating president yata, National Unity Party. Tapos kinakalaban niya yung partido ng ama niya, NUP rin. Kaya ngayon talagang pinagtulong-tulungan na siya ni Rason, ni Puno, ni Valeriano. Lahat haharapin niya 'yan. Yan yung ngayon ni Barsaga. Hindi siya makagalaw. Wala na siya sa Kongreso, suspendido. May plano pa yatang i-extend yung kanyang suspension. Suspended siya ng 60 days. Ay ang plano pa i-extend daw. O kung hindi, i-expel na daw. Kaya na ito, eh, nare-realize niya na ngayon, huwag siyang masyadong mayabang. Hindi niya kaya yan. Ha? Mga kongresista, kakalabanin niya yung ha? Sino ba siya? Nung una, ano kasi mga gusto niyan? Lusubin daw lusubin yung Forbes Park. Nung bandang huli, umatras. Nawar na alam niyang kakalabanin niya yung mga bilyonaryo diyan sa Forbes Park, inatras niya. Itong si Barsaga, sulong-sulong ito, abante-abante, tapos aatras, eh. Tulad nun, lusubin na raw pasukin na raw ang Forbes Park. Yung mga DDS naman na napaniwala niya, naman, sige, lusubin na natin ang Forbes Park. Nandyan ang bahay ni Romualdez at saka ni Saldico. Nang siyempre, umalma yung mga residente ng Forbes Park, ay mga bilyonaryo ba naman? Bakit yung papasukin ng Forbes Park? Hindi niya magawa, hindi niya tinuloy. Nagpakita lang siya isang oras yata, umalis na. Di galit na galit yung mga galit na galit yung mga tagasunod niya. Akala namin, ikaw ang leader namin, magaling ka, matapang ka, bigla ka mo kaming iniwan. Unti-unti, nawala na yung suporta sa kanya ng mga DDS. Ang sunod naman na ginawa niya, pumunta ng Mindanao. Mindanao Republic naman daw.
Ha? O nananawagan ng Mindanao Independence. Secession naman ngayon yung kaso niya. May kaso siyang inciting to sedition eh. Oh, inciting to sedition. O tapos ngayon tambak na cyber libel. O di sakit ng ulo niya yan. Ha? Mga cyber libel, tatlo na. Si inciting to sedition, inciting to rebellion. O di siguro ano na ito, sinasabo na ito ng ina niyan. Hmm. O yan ang mga ano diyan, yan ang mga nangyayari diyan kay Barsaga. Kaya tad-tad ngayon yung mga kaso niyang kinakaharap eh. Nasubrahan kasi ng yabang ni Po Baby eh, feeling entitled eh. Ay naalala niyo yan noon, binastos rin nga yung ama niyan eh. Nagsasalita sa stage si Indor Silene Robredo, biglang umakyat, bastos. Talagang noon pa bastos na yan, kaya tama rin yan, maturuan niya ng leksyon. Maturuan ng leksyon. Yan na ngayon yung leksyon niya. Eh? Okay? Oh, ito naman. Isa pa itong Nipo Baby rin, si Libeste, anak ni Loren Legarda. O akala rin nito kaya niyang kalabanin ang lahat eh. O, yung kumpanya niya, sabi ng mga DDS, genius. O, eh ngayon, anong nakikitaan sa kanya? Genius. O, yung pagka-genius niya, ayan ngayon, yung mga kumpanya, korporasyon ni Libeste, puno ng kontrobersya. Mayroon pa ngayong bago dyan. Si Amina Pangandaman pala, isa sa mga original incorporators nung Solar Philippines Holdings ba 'yon? Ha? Solar Philippines Holdings, yung holding company ng mga kumpanya ni Libeste. Si Amina Pangandaman, dati pala kasi bago naging DBM si Amina Pangandaman, staff pala ng Senate Committee on Finance. Ay nung panahon ni Duterte, Senate Committee on Finance si chairman ng Senate Committee on Finance si Loren Legarda. Staff pala yan doon. Oh. Siguro noong mga panahon na yan, tinatatag na ni Libeste yung Solar Philippines Holdings. Naghanap ng mga incorporators. O yan, si Amina Pangandaman kasama. Ewan ko kung active pa yan, kung aktibo pa yan ngayon. Yung si Amina Pangandaman. Pero yun, lumabas yan ngayon sa Billionaire News Channel. Original incorporator pala, isa sa mga original incorporator, si Amina Pangandaman. Ha? Ano kayang reaksyon ni Amina Pangandaman ngayon dyan sa nangyayari? Anyway, ang ginawa kasi nito ni Libeste, maano rin eh, talagang nagtayo ng isang holding company, yung Solar Philippines Holdings nga. Tapos nagtayo na naman ng isang korporasyon, yung Spinec. Yung Spinec, yan yung maraming mga solar panel sa Batangas. Yan yung tapos malawak ang lupa na ginamit. Yan yung Spinec. Tapos nagtayo na naman ng isa na namang korporasyon, yung Solar para sa Bayan. Yan yung pinakuha ng hinunan, naglakad ng legislative franchise. Magsusupply sana ng kuryente sa pamamagitan ng solar power sa mga malalayong lugar sa Pilipinas. Yan yung Solar para sa Bayan. Yan yung binigyan ng legislative franchise noong 2019 sa ilalim ni Duterte. So may Solar Philippines Holdings, parang yan yung mother corporation, mayroong Spinec, tapos mayroong Solar para sa Bayan. Ang ginawa niya, bininta niya ngayon yung kumuha ng mga kontrata sa gobyerno, yung Solar Philippines Holdings. 12,000 megawatts ang ikinumit sa gobyerno na kayang isupply daw. Yung Solar Philippines Holdings. Ang nangyari, 1% lang ang natupad. 1% lang. So pinipinalize ngayon itong Solar Philippines Holdings na ito. Pinipinalize. 24 billion ang babayaran na penalty. Kasi hindi binigay ng gobyerno sa iba yung kontrata kasi sila yung nakakontrata na sa kanila eh. Yung pala hindi naman kaya di na problema pa tayo sa supply ng kuryente. Kaya naka-contribute pa sa pagpapamahal ng presyo ng kuryente. O ngayon yung Spinec bininta niya kay kay Pangilinan, Manny Pangilinan, yung sa Meralco, MGen.
Kaya kumbaga, yan yung mga ginawa nito. Nagtayo ng Solar Philippines Holdings, original incorporator si Amina Pangandaman, tapos si Spinek binenta kay Pangilinan yung majority na shares. Tapos yung Solar para sa Bayan, kinuna ng franchise. Linakad naman ng kanyang ina. O syempre, ma-impluwensya yung kanyang ina. O nabigyan ng franchise. Ng, kaya lang, ang requirement sa legislative franchise, magre-report ka sa gobyerno ng franchise mo. Kung ano nang nangyayari doon sa binigay sa yung franchise, nagawa mo ba yung mga commitments mo doon? Hindi naman daw nagre-report sa Kongreso. O di may violation na naman. May violation na naman. Ang daming violations. Tapos yung Solar Philippines Holdings, nakipagkontrata sa gobyerno ng 12,000 megawatts, o hindi naman nagawa. O di may penalty 24 billion. Kaya ang daming kontrobersya. Puno ng kontrobersya ang mga kumpanya ni Libeste. Pero tinuturing niya ng mga DDS na genius. O ngayon, iimbestigahan siya ngayon ng House Committee on Legislative Franchises. Anong ginawa niya doon sa prangkesa? Bakit hindi niya sinunod yung mga terms nun? Oh, ano yun? Papaliwanag siya niyan. Oh. Tapos yung Solar Philippines Holdings, may notice na ng penalties, 24 billion. Ang sinasabi ni Libeste, ginagawa daw sa kanya yan ngayon dahil dito daw sa ginagawa niyang paglaban sa mga anomalya sa gobyerno. Ginagantihan daw siya. Ay ang sabi naman ng Department of Energy, ay nung 23-24 ka pa pinadalahan ng notice tungkol sa mga penalties. 23-24. Ngayon anong taon na? 25, 26. Ngayon ka lang naman naglabas ng mga Cabral files mo na yan. Kung totoo yung sinasabi mo, di dapat ngayon lang linabas yung penalty sa'yo. Ay, ang tagal na ng penalty na yan sa'yo. Kaya wag mong gamitin yung issue na yan. Mayroon man daw mga Cabral files na yan o wala. Talagang sisingilin na ng gobyerno ng penalties ang mga kumpanya ni Libeste. O yan ngayon, yun ang problema. Kaya siguro ngayon si Loren Ligarda gumagawa ng paraan paano arigluhin itong problema ng kanyang anak. Tapos, a-attend doon sa Senado, mag-grandstanding doon, inimbitahan ni Lacson. Kaya lang, mismong kapwa niya DDS na si Marcoleta, binara siya eh. Hindi siya pinapurma doon eh. Sa halip na mag-discuss siya tungkol sa Cabral files, hindi naman pinayagan ni Marcoleta eh. Kasi ang tanong ni Marcoleta, anong competence mo na mag-discuss ng Cabral files? Hindi ka naman ang gumawa niyan. Hindi naman ikaw ang gumawa ng records na yan. Hindi ka naman official ng DPWH. Hindi ka naman staff ng DPWH. Anong competence mo? Di wala. Hindi siya nakapurma. Kapwa niya na DDS yan si Marcoleta na. Kaya siguro naisip nito ni Libeste, ano bang nangyari sa buhay ko? Ngayon, ginawa niya, in-upload niya na lang sa Facebook yata. In-upload niya na lang yung Cabral files. Ano kasi, yan ang problema sa dito. Dito kay Barsaga, dito kay Libeste, ay, pare-pareho ang mga nangyari dito. Anyway, yan mga kabunyog ang take ko. Ito po si Attorney Ricky Tumutorco. Magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo.